Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. .7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Maririnig nyo na kada Huwebes ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Makakasama natin ang breadwinner na si Denmark Alejandro. Isang freelance writer, event host, singer, online food business at creative consultant. Pagsubok at pagbangon. Nawala ng trabaho noong 2022 at sumailalim sa kidney stone extraction. 2023, nawalan ulit ng trabaho sa loob ng 8 buwan at naroon na nga ang pangamba sa gastusin dahil siya ay breadwinner. At naging dagok sa buhay niya ang laging pag-aalala, stress at ang kanyang pride at ego. Gabay at pundasyon. Ngunit dahil sa pagkakilala niya sa Panginoon, unti-unting nakabangon at ngayoy isa na siyang consultant. Nakakapag-travel na kung saan at nakakapag-provide para sa pamilya. At higit sa lahat, may kapayapaan ang puso at isipan. Sandigang banal na salita. Ang sabi niya nga, ito ang kanya pinangahawakang salita. So do you not fear, for I am with you? Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sinubok ng pagsubok. Makakasama natin ngayon si Denmark Alejandro. Magandang hapon, Denmark! Good afternoon. Ayan! Parang ano Diba? parang pamaalaala yung Grabe Oh, naman napakaganda. talaga. At Hello.
Parang ano talaga, parang pwede na pang pelikula. Kamusta ka, Denmark? At pagbiyahe dito, hindi ka ba na-traffic? Nako, hindi. Handang-handa ako. Kahapon pa nga ako nandito. Eh. Ayun. Well, anyway, parang iba sa akin tong experience na to kasi Mhm. parang for 20 years kasi nasa broadcast industry ako. Ako yung nag-i-interview. O, di ba? At partner sa ABS-CBN. Oo nga. So oo nga. ngayon, ako yung nandito ngayon. Kayo yung mag-i-interview sa akin. Iba yung pakiramdam, no? Na Oo. parang bago ka lang sa industry. Oo. May ka pa pala. Meron, oo. Meron eh. Bili mo, event host din si Denmark. Totoo. Diba? Lahat na sinalo mo na yung talent eh, no? Oo, syempre, madaming binigay si Lord eh. Nung Correct. nagpa-bless siya ng talent, Tulog siya. Nasa rooftop ako, natutulog. Si Jimbo tulog nung Ako nagpasabog. tulog ako nun eh. Wala ka nasa basement. Tsaka tingnan mo, kulang ang height. Totoo. Pagpasok nga ni Denmark, Ang sabi ko, tangkad ang niya. tangkad. Mm. Ang tangkad mo. Diyos ko. Well, thank God, 'di ba? Marami siyang mga binigay na na mga blessings 'yan, 'di ba? And talent na Yes. dapat i-share, Tama. Correct. palaguin. Tama. Correct. Pero eto nga, di ba partner, sa dami ng talento niya, Mm-mm. dumating sa point na nawalan ka ng trabaho, bilang breadwinner, Mm-mm. ilan ba kayo magkakapatid? 4 kami magkakapatid. Tapos pangalawa ako. Okay. Actually, breadwinner ako, college pa lang, nag-working student ako. Anong trabaho mo nun? Trabaho mo. Pwede bang banggitin? Ano yun? Oh. Video rental shop yun na Mhm. sikat noon, yung Video City. Oh. So, 4th year college ako, sinabi ng nanay at tatay ko na, wala tayong wala ka nang pang-enroll. Sabi ko, ayokong huminto. Kasi love ko yung mga batchmates ko that time. Sabi ko, ayokong ma-left out. Yes, so mahirap mapag-iwanan eh, no? Yes, tapos sabi ko, ay hindi, maghanap ako ng work. So, nakahanap ako ng work at the same time nag-aaral ako. Ang hirap kaya nun. Pagsabayan, no? Yung oras kasi, partner, di ba? Ang hirap nun. Parang, ang pasok ko sa gigising ako ng 4 o'clock. Mm. Tapos, ang pasok 4 ko sa... a.m.? Yes, 7:30 kasi pasok ko sa FEU. Oo. Tapos ng klase ko is 2 p.m. Pasok ko naman ng Video City is 3:30 p.m. hanggang 1 a.m. Grabe, no? So wala ka ng tulog. Wala na. 1 a.m. kasi Wala. magta-travel ka pa pauwi. Tapos syempre, hindi naman napagkahiga mo, tulog ka kagad. Magmumuni-muni ka pa And para that time, makatulog. ang Video City dati talagang dagsaan ng mga tao. Dagsaan Oo. siya ng tao Hindi, kasi... hindi pa uso social media that Panahon time, mo di ba? yun. Panahon ko. Makakaalaman ng edad. Ay, Pero mas matanda pa rin ako kay Denmark. Nakita ko yung edad niya eh. ano yun, parang wala, kahit pirated nga, wala pa. Wala So pa. talagang Video City lang yung Yes. puntahan that time. So, ang hirap nun, tas di ako nagre-review. Oo. Magre-review ka na lang nasa FX ka, pero matutulog ka pa rin doon kasi nga antok na antok ka. But, alam mo yun, noon pa lang damandam ako na yung presence ni Lord sa akin. Biruin mo, nakagraduate ako that time, na talagang ako lang yung nagtatrabaho. Wala rin trabaho sa lahat sa bahay. Ako Ang yung- parents mo, anong... Daddy ko kasi is, wow, daddy, parang social, no? Parang rich kid. Hindi, tatay ko kasi OFW siya. Pero that time kasi parang parang wala muna siyang, hindi siya kumuha ng kontrata. So ako lang talaga nagtatrabaho. Pero mo 7.5 ang ano ko noon, ang kita ko for a month. Pero nakaka-survive kami noon. Grabe. So, Oo. pati yung mother mo, wala siyang talagang Mother ko trabaho. talagang wala siya talagang housewife lang Oo. siya. Doon naman siya talagang tinutukan niya kami lahat. So habang nag-aaral siya, nagbabudget ka na din. Natuto ka Nililista na. ko yan na Oo. ano ko yung dati nililista mo na lahat ultimo pa Xerox 1 peso ganyan Oo nga. ganyan. Ganun siya ka ano, pero alam mo yung ang dami ng ginamit agad ni instruments ni Lord Oo. nun, na parang pag kunyari may project kayo, mag-out of town kayo, ganyan, wala kang pera. Dahil nga ako yung parang clown nung ay hindi masaya pag wala si Denmark. Pag-ulang. Libre ka na, ganun. O kaya puhunan ko nun yung mga jokes. Kwento. yan. Kwento, Oo. nagiging bangka, Oo. yun yung puhunan ko. Kaya naman ako na isasama ng ganyan, Oo. nalilibre ng ganyan. Yun din yun partner. Kapag ikaw yung clown ng grupo. Kaya swerte yung mga yung mga komedyante. Oo. Talagang hindi kumpleto ang tropa kapag wala ka. Kasi lahat seryoso yung may iba, di ba? Totoo. Ikaw lang yung nakapagpatawa sa kanila kahit may mga problema. Ikaw nagbibigay ng ngiti. Totoo. Sa mga Totoo. tropa mo. Dapat naman, kahit sa work namin sa ABS, ganun Mhm. ako mag-work, yung magsaya lang tayo. Pero makikita mo, ay, ganun-ganun yung ginawa nila, parang naglalaro lang. Pero maganda naman yung Oo, outcome. natapos. Kailangan may ganung So, yung college yan, graduate ako, cum laude. Hindi Wow! lang halata. Hindi Wow. halata sa itsura, yun. So, isang blessing yun. Tapos Aba. after 2
2 years or after a year, yan napasok na ako ng ABS. So, doon naman nagsimula yung pagiging broadcast journalist ko Ayun for na. 20 Ilan, years. 20 years ka sa Mm-mm. Ang tagal, partner. Huwag na tayo no? mag-computan. Oo, wag na ito natin. kinukompute ko na eh. Huwag na natin That- computein. Pero ang tagal din, no? Mm-mm. So, habang nag-work ka dito sa ABS, ito yung nangyari, naoperahan ka. Nagkaroon na ako nun dati, pero syempre, nung 2009, Mhm. meron na akong kidney stone. Pero, ni-laser siya. Mhm. Oo. At saka yun, meron akong health card kasi that time. Mm-mm. So, kahit magpabalik-balik ka sa hospital noon, libre, naman. diba? Pero itong 2022, yun nga, actually, gallstones nung una eh. May gallstones din ako. Lahat na ng stone nasa akin. Oo. Kaya pag tinanong ko ano birthstone ko, Ala. kidney stone at saka gallstone. Yun na yun. Kung pwede Ang na sanang sakit. isang layam, ayaman mo na. Tsaka Ganun. masakit yun ha. Oo. Hindi rin siya agad-agad na malalaman. What's surprising kasi, alam ko may kidney stone ako, dun, syempre lumabas yung exam, diba? Hindi ko siya ganong pinapansin, sa gallstone ako nakafocus. So nung binasa ng doktor, sabi niya, uy, ang laki ng kidney stone mo, 2.9 centimeter. So parang ganyan siya kalaki nun. Sabi niya, hindi wala ka nararamdaman. Sabi ko, wala po ako nararamdaman, Dok, na walang sumasakit na ganyan. Oo, kasi Laki usually nun, yun kapag ganun, mafe-feel mo na hindi Sama ka na hindi, makaano. no, di ba? Oo, Yung, yung baba, ano, hindi wala ko- nga yung eh, lakad mo. kaya- Sabi niya, kailangan na siyang tanggalin at hindi na siya makukuha ng laser or gamot. Oo. So So, kailangan masyado malaki na nga. open surgery siya. Pero ang mahal Hindi ng biro surgery. Nasa magkano that time? Sa NKTI pa yun, parang kinote ako noon ng parang 180. Grabe, no? Mahal ang surgery niyan. Yeah, so that time, ako parang, saan ko kukunin yun? Mm-mm. Wala naman akong regular na work. Wala ako Mm-mm. siya actually work talaga nun. Tapos parang, parang wala akong health card. Pero alam mo yun, dun ako nagsimula na parang sabi ko, ay hindi, tiwala kay Lord. Siya magpo-provide lahat yan. Pero yung nalagpasan ko yung lahat nun. Para sa wala akong nailabas. Lahat may tulong. Di pa ako nag-post nun sa Sa Facebook, Oo, wala pa. marami lang nag-message na, tulungan kita, mag-send ka ng ganyan. Alam mo, yan yung magandang naidudulot na mabuti kang tao. Kasi yung mga kaibigan mo, di ba, sabi mo nga kanina na hindi kompleto ang barkadaan kapag wala ka, Mm-mm. nakita kasi nila kung gaano yung halaga mo sa kanila. Oo. Yung saya na naibibigay mo sa kanila, no? Feeling ko yun na parang kung ano talaga yung tinanim mo. Oo. Tsaka sabi ko noon, pag tinatanong nila, uy, mukhang yaman-yaman mo, ganun ganyan. Sabi ko, hindi ako mayaman ako sa kaibigan. Kasi doon ko Correct. na-realize noon, na pag mayaman ka sa kaibigan, maraming nagmamahal sa'yo. Parang ang yaman mo eh. Wala kang iintindihin eh. Mm. Di ba? Balikan lang natin, Denmark, yung buhay mo noon, no? Mm. Ikaw ba, that time, naging pasaway ka rin ba? Kasi, eto, lahat naman tayo, nobody's perfect, di ba? Yeah. Pero, Ah. yung mga, Barkada days. Barkada days. Bulakbol days. ano yung mga, Alam mo, nagawa nung sinend niya sa akin yung mga tanong, kung yung mga ganyan, yung mga pagkapasaway, hindi sa nagiging mayabang ako, parang di yata ako naging pasaway that time kasi may takot ako magkamali. Pero alam mo yun, syempre may mga times na parang di ka lang mapapaalam, pupunta ka sa ganyan. Kakating. Yung mga ganun lang naman na parang, pero yung kunyari, mangopya, kumupit. Siguro, iaano ko rin parang ibibigay ko rin yan sa parents ko kasi Maganda ganun nila kami pagpapalaki. pinalaki. Mm. Yung, biruin mo, sabi ko nga sa inyo, nung ako lang nagtataba that Oo. time, wala kaming, ang appliances lang namin, 2 electric pan. Tsaka Grabe. 1 transistor na radio. Walang naghanap sa amin na bakit wala tayong ganito, Mm-mm. bakit walang ganyan. Magkakasama lang kami sa sala noon, nag-uusap paggabi. So parang thankful ako kay Lord kasi bless niya ako yung parents ko ganun na hindi materialistic, yung makontento kung anong meron ka. Correct. Tapos parang yung sinasabi niyo nga yung mga bulakbol Oo. days. Oo. Nakita ko kasi yan sa kuya ko, ganun siya eh. So hindi siya nakatapos. Tapos Ah. mabarkada siya. Ayoko sa kanyang Maaga namulat kagad ng isipan mo na, nako, ganito pala mangyayari sa akin kapag nagloko ko. Kumbaga Ganun. yung Naging leksyon, example. oo, nasa paligid niya lang yung leksyon niya sa Totoo. buhay. na parang yung parang sabi ko, ayoko yung ganun. Nakita ko kung paano sumakit ang ulo ng nanay ko sa kanya. Yung madaling araw, pumupunta kami sa bahay-bahay, tinatanong kung nasaan siya. Oo. Yung ganun. Nakita ko kasi siya. So sabi ko, bakit pa ako dadagdag? Tsaka feeling ko rin siguro that time yung meron ka kasing dream na
na gusto mong magtapos, gusto mong maganda yung maging trabaho mo. Yung pangarap mo, ano? Pangarap ko that time, ano ba pangarap ko noon? Parang gusto ko lang maging kasi may ako mga painting, ganyan. So gusto ko maging fine arts, pero sabi nila mahal daw ang mga gamit. So Oo. nauwi ako sa Mascom. Same. Oh, Mascom. pero... Very 90s naalala ko. Oo. Mascom pa talaga. Major in Mascom broadcasting. Ganyan, dati. oo. Kasi di ba pag madaldal ka, pang Mascom ka agad Oo. automatic. So ano to, kusa mo lang talaga tong napili o talagang may nagsabi na, ito kunin mong Mascom kasi Walang madaldal mat. ka. Walang mat. Komedyante ka, walang mat. Funny kasi. Isa pa, walang mat. Yung best friend ko nung high school, sabi ko, anong kukunin mong course? Sabi niya, Mascom. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, sa TV yan. Ganyan, magtatrabaho tayo sa ASAP, sa Channel 2. Sabi ko, sige, yan na lang din ako. Gusto ko kasi kasama siya. Oh. Ang nakakatawa, Oo. nag-PUP siya. Tapos ako, ate-ate mo. Naghiwalay kayo. Kala mo rich kid nga ako, ayokong pumilang, init, ganyan. Sila nasa araw na sila. Sabi ng isang friend ko, mag-PLM tayo kasi maganda rin school. Ako naman parang tatanga-tanga. O sige, di punta tayo sa PLM. Hindi kami natanggap dahil Manila resident yun. oo. Di ba priority nila that time? Oo, totoo. Pag Manila ka. Biruin mo, May na wala pa akong eskwelahan. Diyos ko po. So nauwi ako ng FEU kasi sabi nila, makapag-entrance lang ka lang dyan. Okay Okay na. na. Oo, tama. So doon naman ako napunta, which is, alam mo yun, ngayon nare-realize ko na nakasulat talaga yung plan ni Lord. Correct, nandun eh. Nandun. Di ba Oo. hindi ko naman iniisip na mag-mascom, Oo. pero mascom ako di ba? Nakapagtapos ako, Oo. na breadwinner ako, walang-wala kami dati, yung ganun, parang nakapagtapos ako ng private school. Naitawid yun lahat, Correct. partner, di ba? Pero nabanggit yung partner bilang breadwinner kasi ang breadwinner kasi hindi biro yan eh. Mm. 'Di ba? Lalo na sabi mo nga nag-aaral ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Dumating pa sa point na parang bakit ito binigay sa akin? Ang dami kong mga kapatid. Bakit ako yung nagtatrabaho, nagsasakripisyo? Ganun ba naisip mo? Anong Alam ginawa mo, mo? may mga times na ganun na syempre sila, yung tatlong kapatid kong lalaki, may mga asawa na sila. So syempre, hindi mo na sila mauoblige, 'di ba? So yung parents ko na sa akin. Tsaka yung bunsong kapatid ko, yung family niya. So, simula nun, ikaw na yung magtataguyod sa parents mo kasi hindi naman na nila kaya yun eh. 'Di ba? Yung may pamilya na silang binubuo eh. Ako yung single. Pero, may mga times na... May pangarap ka rin eh. 'Di ba paano yun? Yun na nga. Biruin mo, parang dati magkakasama pa kami sa buong bahay. Yung mga kapatid ko, ay parang mama ko niyan sasabihin, Mark, sumobra tayo sa kuryente, ito yung bill natin. Ayan na. So ako magbibigay ako ng, magkano ba yung kailangan ko pang idagdag? 1.5, ganyan. So parang palaki na siya ng palaki. Parang naging 2.5 na 2.8. Tapos sabi ko, wala ako palagi sa bahay. Oo. Nasa ibes ako. Uuwi ako, hindi naman ako every night natin nag-aircon. Hindi kagaya ngayon, di ba? Tapos solo ako. Pati sa mga ganun, sa bigas, sa ako pinakamalaking yung share. Sa bagay, dahil ikaw pinakamalaking kita that time, di ba? Kaya lang napansin ko nun, sabi ko, nakabukas yung TV, wala namang gumagamit, nakabukas nanonood. Kasi wala silang responsibility, di ba? Mm. So sinabi ko yung one time, pumunta yung nanay ko, sabi ko talaga, kasi minsan ayoko rin magsalita ng ganun sa kanila, ayoko nung masasaktan Saktan yung sila in a damdamin way, nila. di ba? Sabi ko sa kanya, mas sila ba nagbibigay pag merong sumusobra sa ano naman yung bibigay nila, walang-wala Balik lang na. yung Sabi ko, kinikita. hindi ganun. Sabi ko, kasi wala silang responsibility. Kaya sila, kahit maghapon nakabukas ang ilaw, maghapon nakabukas ang tubig, ganyan-ganyan, they don't care. Kasi ito Pero lang yung babay. babayaran mo eh. Tapos ako yung wala. Ako yung sumasalo lahat ng ganun. Sabi ko, hindi pwedeng ganun, ma. Sabi ko, hindi sila matututo. So, parang after nun, yun na, parang dinidivide na ni mama ko ng fair. Kasi nga parang sabi ko, ang unfair, di ba? Wala ka naman dun. Pero ikaw halos lahat ng nagbabayad, di ba? Pero ang hirap din, Mahirap. kahit sabihin natin na ako lahat ang laki, pero kapag nakikita mo naghihirap sila, Hindi mo rin hindi matiis eh. Hindi Di rin ba? talaga Pero matitiis. Meron ganun eh. Oo, pero minsan nga, sabi mo nga, totoo ka dyan, Jimbo, parang magtatanong ka, bakit parang sa akin to? Paano naman yung pangarap ko? Yun nga. Tapos minsan, pag meron akong yung mga kasama ko researcher sa ABS, nainggit ako kasi sila yung pera nila, yung sweldo nila, sa kanila lang. So akong ginagawa ko naman, yung chance na yan, huwag niyong pabayaan yan. Kumbaga, mag-ipong kayo. Very kuya ka na doon, no? Oo, kasi sabi ko, swerte kayo kasi wala kayong ibang intindihin kundi sarili nyo.
Sabi ko, yun yung i-take nyo yung advantage na yan na makapag-ipon. Sabi ko, wag yung gastos na gastos. Kasi ako, kahit gusto kong bumili ng sarili kong bahay, gusto kong bumili ng sarili kong kotse, hindi ko siya masingit because May mga obligasyon pa. Meron ka pang kasing tinutulong sa kanila, ganun. Anto, nakakatawa, nung nawalan ako ng work, di naman yung naubos, nadagdagan pa nga. O yun nga, oo. Na kung iisipin mo, ang galing talaga ni Lord. Oo. Ako hindi ko rin maintindihan kung paano eh. Kasi paano ka nakasurvive? Nawalan ka nga ng work. Paano ka siya natatawid? Yun din yung isang malaking question ko doon na pero dapat hindi na question eh. Kasi automatic si Lord yun eh. Ano ba, isang gabi ba, tinawag mo si Lord na, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Yung dati naman kasi, yun nga, kilala ko siya. Kilala ko si Lord kasi nagko-choir kami sa simbahan na lang ng mama ko, ganun. Pero iba pa yung relationship. Hindi pa ko sa ganun kanya. hindi pa ganun ka solid. Kumbaga alam mo nandiyan siya, pero ikaw ginagawa mo lang kung anong gusto mo. Yung gano'n, yung parang hindi ka pa rin, yung madilis ka pa rin maano sa galit, madalis ka pa rin mag-worry. Alam mo yun, yung mga ganong mga pag-uugali nun na parang, ay, kailangan makaganti ko dito kasi, parang inis na inis ka, yung gano'n, yung ma-pride ka na parang, hindi ako hingi ng sorry kasi hindi ko naman kasalanan, gano'n, di ba? Pero yung simula ng, yung nag-start ako ng mga umattend ng mga Bible studies, nung dati nun ayoko. May hikayat ba sa'yo nito? Oo, si Tita Miriam ng MX3. Ito yung storya niyan, paiksiin lang Sige. natin. Kasi, nung na-operahan ako, so, syempre yung MX3, isa yun sa malaking tulong yung naibigay nila sa akin nung doon sa operation ko. Kung malaki yan, di ba? Nasa 100 plus nga sabi mo, di ba? So, sila talaga tumulong din sila sa akin doon, which is, I'm really, really thankful talaga dyan sa DMI, sa MX3, kay Tita Myrna. Tapos, afternoon, parang after a month yata, in-encourage ako ni Tita Myrna, join ka dito sa grupo nung mga sa media, ganyan-ganyan, with MX3 na Bible study, makikinig ka lang. Ako ang una nun, sabi ko, hello, ano yung papakinggan ko doon? Baka tanungin nila ako ng mga Bible verse, di ko naman alam. Diba? Alam mo yung ganun? First time ganun eh. First time, tapos sabi ko, parang 4:30 pa dati noon, Saturday, once a week lang yun eh. Tapos sabi ko, hala, ayun na, mag-4:30 na, sana hindi matuloy. May nga ganon. Pinakabahan ka. Tapos, pero nung umattend ako, nakinig ka, tapos parang, okay naman. Kasi dito parang no religion, basta kung ano yung relationship mo, yung personal relationship with the Lord. Yun yung importante dun, di ba? So, na yun, every Saturday, tas naging daily kami, na parang, ang laki nung naitulong. Hindi nga naniniwala mga kaibigan ko na, Diba? nag-Bible study. Hindi mo napansin, no, na everyday ka na. Pero yung sabi mo kanina, ang laki na naitulong, ano yung mga nagbago sa buhay mo? Ganito kasi yan, parang, meron akong may pagsubok ako before na parang na-cancel yung 3 credit cards ko because of a friend na gumamit, tapos nagkaroon ng na Nakiswipe. Nako. Alam mo yung masakit ulo mo kasi ako wala akong work pero wala akong utang. Hindi ako nang utang kasi napangako ko rin yan sa sarili ko noon nag-aaral ako. Sabi ko ayoko nang may utang. Tapos mamomroblema ka, i-stressin ka ng ibang tao dahil sa utang na hindi naman sa'yo. So, kunento ko yan dun sa Bible group namin. Tapos parang, sige, pag-pray mo lang, may plan si Lord na ganyan-ganyan. So, nung na-solve siya, parang ako dapat, hindi naman ako attend hindi ka na dapat regular kasi parang okay naman na yung happy ka na naman dahil wala ka na naman problema. Pero ako that time talagang, sabi ko hindi, ko siya, iba yung feeling, iba yung calmness, iba yung peace na nabibigay niya sa akin everyday. So, ang dami mong natututunan. Like ako, yung sabi mo nga na itulong, dati niyan ako, kunyari, may schedule na project na ganito na malaki or meron kayong out of the country na ganito. Tapos pag di natuloy yun, parang ang bigat ng mundo mo. Oo, totoo. Sabi ko, parang sa akin niya, pinagandaan ko yan, ganyan. Ngayon, ang bilis ko mag-let go. Kasi palagi kong palagi nasa utak ko na kung di plano ni Lord, hindi para sa'yo. Tsaka may darating pa. Diba? Hindi lang naman yun yung una eh. Meron Totoo, darating yung na mas malaki pa. Iba yun, oo. Diba? Tsaka sabi nga nila, it's not rejection, it's redirection. Yes. So, ganun din ako sa mga taong, kunyari, meron ka nakasamaan ng loob na kaibigan or parang may tao kong gustong iwasan. Parang iniisip ko na lang talaga ngayon kung anong gustong lesson na ituro ni Lord sa'yo. Kasi minsan nagtatanong tayo, di ba, na parang, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit ganito yung pinangdadaanan ko? Pero hindi natin natatanong, Lord,
ano ba yung gusto mong ituro sa mga Yun. pagkakataong ito sa atin? Mm. Na tama naman na parang, bakit mo siya ka-questionin na sa'yo binigay yan? Totoo. Diba? Questionin mo kung ano yung gusto niyang, baka may gusto siyang sabihin sa'yo diba? Tapos di mo nakakita. Or sa lahat, kadalasan ang ginagawa, yung binibigyan ka ng mga pagsubok at Mm. sinusubukan ka kung gaano ka katatag. Mm. Totoo. May ganun eh. Diba? Totoo. Nakakala, ba't puro lang pagsubok na nangyayari sa akin? Pero hindi mo Oo. alam, Umay na umay ka na. sa dami no? ng mga pagsubok na dumarating sa'yo, natututo ka. Yeah. Kumbaga, ano kanyan yung hinahasa ka niya. Yes. Tapos hanggang maging matalim ka na. Imagine mo, tingnan mo Denmark, 'di ba sabi mo mainitin ulo mo. Ngayon parang Ang chill. nagbago na, 'di ba? Parang Oo, kasi ganun pala yun. on air tayo eh. Pero pagka-off mo. Hindi, Pero, ganyan na ako. Oo. Hindi na ganoon katulad dati na konting ano lang, ano ba yun? Ang dami mo na Actually, ang dami mo kanina, nasasabi. on my way here, parang ginigit-git ako ng truck. Tumama sa sa side mirror. Oh. So natupi siya. Mm-mm. Kasi 'di ba kung automatic, Ah, yun, parang oo. masakit sa loob. Oo. mo. Oo. Wala, baka ngayon parang let go. Ganun ako, Diba? let go. Diba? Kasi bagay lang naman yun, Oo. 'di ba? Yung Gaaksaya ka pa, iinit pa ulo mo. Tsaka baka na nangyari na siya, magkaroon pa nangyari disgrasya. na siya. Correct. Nangyari Minsan kapag may mabagal na nasa una mo, parang bakit ka ba mabagal? Baka iniiwas ka ni Lord sa Lahat ganun na yung thinking ko. Maganda yung ganun. Tama yan. Na bakit nung ooperahan ako noon, arte-arte ko pa. Mm. Na parang, ano ba yan? Pipila ka dito, magpapapirma ka lang na ganyan, pipila ka na Ang ng daming maghintay ka na proseso. ng mga 40 minutes, Mm. magbabayad ka, which is, nasa counter ka na, ba't ka pa papipilain, di ba? Umaarte kong ganun. Pagtingin ko sa gilid ko, merong naka-wheelchair, may matandang ganito, walang kasama, na parang, Denmark, ba't umaarte ka ng ganyan? Tingnan mo yung nasa paligid mo, di ba? Mas grabe yung pinagdadaanan nila, pero wala silang reklamo. Di ba? Na parang, natutunan ko yung humility. Yes. Si Lord nga hindi nagmayabang di ba? Tapos tayo pa kaya na parang, uy, yabang-yabang mo lahat naman yan galing lahat kay Lord, di ba? Talent, Yes. Mm-mm. yung kung ano man yung mga na-achieve mo, Mm. di ba? Wala tayong Tama. pwedeng wala Wala kang tayong Ireklamo. dapat pwedeng, may pagmalaki. tsaka i-claim na parang sa atin Oo. yan, hindi, si Lord lahat yan. Oo. So, yun yung ko ngayon na parang lahat may plano siya di ba? So, we're all in the waiting room. Nagiintay lang tayo kung kailan niya itutuparin yung plano mo, Mm-mm. 'di ba? Kasi lahat naman ng timing niya tsaka lahat ng plan niya always perfect yan, Tama. 'di ba? Wag lang tayo nagmamadali kasi karamihan sa ating mga Pinoy nagmamadali eh. Hanggang Tsaka- kailan ano ko yung plano sa akin ni Lord? Ang Oo, tagal-tagal oo. naman. Na-experience nyo ba yun na parang dasal ka na dasal tapos parang hindi ka naririnig ni Lord? Oo. Mm. Hindi naririnig ka niya. Yung ikaw yung hindi nakakarinig sa kanya. 'Di ba? Ikaw yung ang dami mong hinahanap na sagot pero ang tagal niya nang sinagot sa iyo, ayaw mo lang tanggapin. Yeah. Ayaw mo Hindi lang mo lang siya- nakikita o hindi mo hindi mo lang nakikita. napapansin. Tama. 'di ba? Tsaka karamihan kasi sa atin, puro tayo hiling. Oo, Di ginawa ba? natin siyang genie, 'di ba? Yes. Hindi naman siya genie. Hindi, totoo. Totoo. Kasi tayo, kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Alam mo yun, dapat tayo rin gumagawa ng way. Oo. Tsaka hindi mo nakikita. Si Lord ang nag-guide sa atin. Hindi mo na-appreciate kung Yes. ano yung nandiyan na sa harap mo. Kasi nga, Oo. you keep on looking for someone, Mm. something better. Tama. Parang, ay, Tsaka hindi, alam mo, gusto ko dapat ito. O hindi makontento. Oo. Dapat hindi natin lang pinagpapasalamat, ay Lord, ang ganda ng blessing mo sa akin. Oo. Mm. Dapat pati yung mga challenges, yun mas magandang ipagpasalamat yun kasi 'di ba, inano niya rin sa iyo na kumbaga pagdaanan mo siya kasi may maidudulot siya sa iyo, may maituturo Tama. siya sa iyo. Mm. So in and out of season, whether good or bad na mga pangyayari sa buhay mo, kailangan palaging pinagpapasalamat si Lord, 'di ba? Correct. Totoo. Kumbaga, perfect na rekado, Mm-mm. di ba? Mm. Sa masarap na putahe, na kailangan mo talaga pagdaanan lahat. Hindi Ah. hindi pwedeng shortcut ka lang. Tsaka alam mo, 'di ba tayo, parang palagi tayo naghanap ng taong parang best friend na, uy, may nangyari sa akin, uy, pinansin ako ni crush, uy, napromote ako sa Mm. ganyan. Bakit hindi siya yung gawin natin ganun? Mm. Tama. 'Di ba? Na parang, uy Lord, salamat, nakapag-park ako ng maayos, Oo. na hindi ako na-stress. Nakauwi ako ng maayos. Oo. Tama. Lord, salamat, nabigyan ako ng project. Totoo. Lord, alisin mo nga, medyo nainis ako sa taong to. Yung parang, alisin mo naman yung inis ko. Yung, Oo. kausapin mo siya. Gawin mo ang kalmado. May ganun eh. Tsaka palagi mo siyang kasama, Yun di ba? yung importante, yung communication. Kasi yung iba kasi, iniisip natin na magpipray ka lang kapag kakain, pag matutulog. Pagka-pray ka, pag may healingin ka. Oo. Hindi. Anytime, di ba? Kahit na anong Sa oras lahat yan, ng pwede mo panahon. siyang kausapin. Maganda yung sinasama mo siya. Like ako kanina dito, sabi ko, Lord, samahan mo ako dun sa booth. Mm. Kasi pagkasama kita, alam kong
alam kong i-share ko lahat yung mga nagawa mo sa buhay ko na hopefully maraming ma-inspire, maraming, 'di ba, makarelate. Totoo. So pagkasama mo lang siya palagi. Tsaka 'di ba ikaw bilang breadwinner, no? Kasi marami sa ating mga pangga ang nanonood din sa atin, mga OFW na Yeah. na talagang nagsakripisyo na mag-ibang bansa, no? Na dapat hindi tayo makalimot din, no? Lalo na may pamilya. Tulad mo, ang daming mga pagsubok na dumaan sa buhay mo na hindi ka never kang nagsabi or pinakita yung pagod mo sa parents mo, no? Tinuloy-tuloy mo. Nakakatuwa. Tsaka siguro ganito nilang na oo, mahirap yung breadwinner eh. So Mahirap. ano yan eh, depende yan sa'yo kung paano mo na lang siya tignan. Yung iba kasi parang pasanin, di ba? Pero isipin mo na lang na parang ikaw yung ginawang instrument ni Lord para tulungan yung pamilya mo. Pero kailangan din mapaalam mo sa kanila na ito lang yung kaya ko, ito lang yung para hindi naman, kasi sabi nga 'di ba, give a man a fish and he will live for one day. Teach him how to fish and he will survive a lifetime. So kung hindi mo sila tinuruan na tumayo sa sarili nila, 'di ba? Aasa sila. So lahat ng may hangganan, 'di ba? Na Sa paanong pamamaraan mo ginawa yan sa mga kapatid mo? Kasi at least para alam din ng mga ibang mga breadwinner natin, kasi hindi nila alam kung ano yung way. Kasi mamaya makasakit sila ng damdamin ng mga kapatid nila na yung nasabi ko pala, ay shucks, ano to? Medyo off sa kanila. Yun sa akin yan, parang, yun nga, sinabihan ko yung nanay ko, nasabi ko na parang bigyan mo sila ng responsibilidad, kailangan alam nila yun. Kasi hindi naman ako forever nandito, di ba, para tulungan sila, sumuporta sa kanila. Tapos, nung nawalan ako ng work, ako pa rin yung, Mark, baka meron ka dyan ganito, kasi may hindi ganyan. Pero, syempre ikaw that time parang, wala na akong trabaho, bakit Sa'yo pa rin. So, sinabi ko yun sa kanila, wag nyo na akong asahan from this day on, na ako yung maging emergency list nyo na nasa unahan. Kasi sabi ko, hindi ko alam kasi kung kaya ko pa kayong tulungan no, in an instant. Na sabi ko, alisin nyo na ako sa ganyan, parang, wag na muna ako, tapos na ako sa ganyan. So, simula naman nun, hindi naman na sila na lumalapit, pero ikaw na lang kusang magtutulong. Yan. 'Di ba na kasi mahirap yung sila rin yung kawawa pagdating ng panahon pag di mo sila tinuruan, 'di ba? Tsaka pamilya eh. Siyempre, sino ba namang hindi makakatanggi? Pamilya. Tsaka alam mo, ito yung ko, pag ikaw mapagmahal ka at mapagbigay ka sa pamilya, yung blessing mo ganun din. Oo, tuloy-tuloy at hindi nauubos. Yung hindi mo siya tinitignan na hindi responsibilidad ko to kailangan. Oo. Yung kusan loob na ako ganun ko sila kamahal. Tama. Kaya parang tinatanong ko, sabi ko sa inyo kanina, diba, hindi ko alam kung paano ako nakakasurvive. Yun na yun eh. Yung balik ni Lord na parang pag mapagmahal ka sa pamilya mo, lalo na sa parents mo, babalik niya rin yan sa'yo. At isa sa dahilan kasi mas lalong naging malapit ka. Lalo na yung nasama ka nga sa grupo nila Mamirna. Sobrang, alam mo, iba rin kasi yung pakiramdam. Natututo tayo kasi bawat makakasama mo doon, may iba't ibang experience. Oo. Iba't ibang kwento Kasi, niya, everyday yun. Mali mo, yung na-experience niya, dumating sa iyo. Ngayon, alam mo na yung pwedeng gawin, di ba? Tsaka yun lang palagi namin sa pinag-uusapan sa Bible sharing. Kunyari, may isa kayong verse na babasahin na parang ngayon yung binasa nyo, ganito yung impact niya sa buhay mo. Pag binasa mo siya after a month or iba na naman yung mo siya, understanding mo sa kanya. Nag-iiba siya. Kung paano tumatakbo yung buhay mo. Nag-iiba yung dating sa iyo ng mga Bible verse. At natutuwa ako kasi I'm very, very blessed to have been surrounded with people like them. Na parang sa lahat ng storya nila, sa lahat ng mga nagawa sa kanila ni Lord, na parang ang laking parang yun yung message na binibigay ni Lord, pinapadaan niya lang dun sa nagsisilbi silang channel. Tama. Kumbaga sa salitaan nga natin, no? Refreshing. Yeah, refreshing. Diba? Parang nakakagaan ang pakiramdam. Oo. Tsaka yung parang kung isa sa buhay mo lahat ng mga sa Biblia, yung mga nababasa mo, nandun naman lahat ng promises ni Lord, di ba? Wala naman din siya mga promise na hindi niya tinupad. Basta promise niya, di ba? Yun lang yung cannot be broken. Yan sa kanya lang yung yung promise na hindi na babali, di ba? So pangahawakan mo lang siya talaga, tsaka siya sa buhay mo. And syempre, share mo rin siya sa mga Ako, I'm happy na meron akong mga taong
nai-inspire Mm-mm. through his words. Sasabihin ko lang sa kanya, ang dami kong friend na ganyan, parang, ito yung verse na, pag nilayan mo yan, ganyan, nandyan din ako before. So, may message siya si Lord, so, pakinggan mo lang siya. Tama. Yung mga simpleng ganun lang, partner, nakakapag-share ka na ng salita. Correct. Pero eto, bakit ito yung verse na pinanghawakan mo? Yung Isaiah 41:10. 41:10. Nung actually, ang gusto ko talaga yung Psalm 23. Pero syempre, masyado siyang mahaba. Pero ako, every time na aalis ako ng bahay, magdadrive ako, palagi ako nagsa-Psalm 23. Nire-recite ko siya, kahit saan ako pumunta. So, yun yung protection ko. Pero yung Isaiah 41:10, kasi di ba ang ganda? Parang nandun lahat. So, do not fear, for I am with you. Di ba sa Bible, 365 times sinabi yan, do not fear. So, ibig sabihin, in 1 year, there are 365 days. So, every day nire-remind ka ni Lord na, do not fear. Kasi the moment you start parang worrying or being afraid, parang na babawasan yung faith mo kay Lord. Diba? Totoo yan. Tayo kasi laging ganun eh. Hindi ka nagtitiwala eh. Oo. Kaya ka natatakot. Hindi pa nga nangyayari. Nag-iisip Na-anxiety ka ka na. na. Oo, nag-iisip ka na agad. Baka mamaya ganito. Alligator ka na, di ba? Correct. Aligaga ka na. Oo. Diba? Pero ako ngayon ganyan na ganun pa rin naman. Pero alam mo yung parang 2 minutes lang yan. Wala na yan. Kunyari may nararamdaman ako sakit. Pipikat ko lang, Lord, sinusurrender ko sa'yo lahat na to, nararamdaman ko, ganyan-ganyan. Yung di ka na ganun ka-bothered na di ba? So, yan, just sa verse na yan, do not fear, di ba? For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Di ba? I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Di ba? Pag nandun ka sa kanang kamay ni Lord, ano pa ba yung kakatakutan mo, di ba? So, ako, every time lang yan, iniisip ko yan, na parang, walang dapat katakutan. Di ba? Basta manalig ka lang. Tiwala lang talaga siya. Sabi nga nila, di ba? Pag sumakay tayo ng airplane, pag sumakay tayo ng bus, yung nakakatulog ka nga sa airplane sa bus eh. Nagtitiwala ka doon sa driver. Yes. 'Di ba? Bakit hindi natin si Lord yung pagtiwalaan natin, 'di ba? Baka mas mahimbing pa yung tulog na gusto mo, 'di ba? Tama. At dadaling ka niya kung saan ka nararapat dalhin, 'di ba? Naligtas. Naligtas, 'di ba? Perfect nun. Galing. Oo. Diba? Natutunan natin ngayon, partner din, no? Let go and let God. Let God. Tama. No. Mahirap pag-dwell na 'di ba? Kasi pag naipon yan, sabi nga nila, habang accumulate ka ng accumulate, tapos di ka naman nagbabawas, paano ka lalakad ng magaang? Oo. Paano ko uusad, no? Diba? Tsaka para kapag nag-unload ka, meron kang enough space para magtanggap ulit ng blessing ng learnings, 'di ba? Kaya yun pwede mo siyang i-unload by sharing your experiences, sharing how God works in your life, 'di ba? So ganun lang siya talaga. Mag-let go lang tayo. Oh, alam mo na. Alam ko na. Alam mo na, kailangan mag-let go. Marami ka bang ililet? Nako, nabawasan na nga. Marami na siyang nilet go. Marami ko nilet ko. Tsaka alam mo, 'di ba? Ano nga sabi nga, yun sa flight, 'di ba, na bumagsak? Oo, Yes. nag-trending, no? Not parang tomorrow is not promised talaga. Oo. 'Di ba? So habang may time ka na iparamdam yung pagmamahal mo sa mga taong mahal mo, sabihin mo sa kanya, 'di ba? Huwag kang mahiya. Ganun din kay Lord, 'di ba? Habang meron tayong time na express yung pagmamahal natin sa kanya, sundin yung mga gusto niya, i-share yung mga salita niya, 'di ba? Let's do it. Totoo. At syempre, at sa ating mga magulang din, no? Lahat, sabihin natin sa kanila na mahal natin Yes. sa atin, ang mga kapatid natin, di ba? Oo. Kasi hindi natin masasabi Totoo. ang buhay. 'Di ba nga sa patay parang may mga eulogy. Ayan. Di ba maririnig pa ba nila yun? Oo, sana gawin niya ng buhay ka Buhay pa. Di ba? Padalan ka ng bulaklak ng buhay ka pa. Di ba? Totoo. Totoo yun, di ba? Kasi minsan tayo nababaduyan. Oo. Saka pag ginawa mo ulit, sabi, hala, baka mamamatay na to. Yun nga, ganun. Oo. May ganun nangyayari. Totoo. Di ba? Minsan parang kasing sasabihin na, anong nakain mo? Ano, may Oo. sakit ka ba? Sabihin, ang corny Kasi, naman. kasi siguro, Yun. nasasabi dahil sa tagal na hindi mo nagawa. Tapos Oo. bigla may bibigla sila, ay, anong meron? Di pa naman mamatay. Di ba may ganun eh. Totoo naman. So kung na-practice mo everyday na ganyan ka, hindi sila mag-isip nun eh. Ibig sabihin yung mga tao, hindi tayo sanay na binibaby. Oo, may Alam mo ganun. yun, hindi tayo sanay na may sweet sa'yo, May- na may may- nagsasabi ng nararamdaman sa'yo. Iba-iba pa rin kasi pag sa pamilya, may iba-ibang way kung Oo. paano mo i-share o ibahagi yung pagmamahal mo sa kanila. Oo. Ako Iba-iba sa, nung kasama ko pa yung parents ko, kasi parang 36 years old na ako nung magkaroon ako ng sariling room. So for 36 years, kasama ko sila mama sa kwarto. So every night yung nag-good night ako. Good night pa. Pero nung humiwalay na siya,
syempre hindi ko na siya nagagawa na ganun. Kahit through chat or text, hindi mo na Minsan Ah. pag ganun, pero hindi na siya on a regular Mm-mm. basis Oo. na ganun. Kasi mas maaga sila matutulog eh. Oo. Totoo. Ako ang tulog ko pa mga alas 4, alas 3. Same. Very Same. Gen Z, ah. Ayun ako. O pero hindi naman ako gigising ng alas 5 para magwalis ng bakuran. Ayan. mga alas 11 na ang gising ko niyan. Yeah. Or ano. Alas 11. O, diba? Naku. O, dahil dyan, partner, ano naman yung mensahe mo sa mga katulad mo rin na breadwinner? Ako, ang dami nanonood sa atin Oo. ngayon ng mga Yes, OFW mga- at nakikinig sa radyo. Anong ba masasabi ko sa breadwinner? Siguro isipin na lang natin na yan yung binigay sa yung parang papel ni Lord sa mundo. Ikaw yung purpose, 'di ba? Na minsan mahirap talaga na parang lahat sa'yo nakaasa, pero manalig lang kay Lord kasi siya rin naman ang gagawa ng paraan para ilagay sa tamang lugar yung dapat na nasa tamang lugar, 'di ba? Na parang kapit lang kay Lord kasi sabi nga nila hindi naman babagyo forever. Mhm. 'Di ba? Palaging look at the brighter side of life. Ako kasi siguro ganun lang yung ginawa ko na parang hindi ko siya inisip as a burden. Mhm. Ginagawa ko to kasi gusto kong mabigyan yung pamilya ko ng magandang buhay. Gusto kong makain nila yung mga nakakain ko. Gusto kong maranasan nila yung mga nararanasan ko. May ganun pa rin ako ngayon na parang kailan ko kaya mabibigyan si mama at si papa ng bahay? Kasi ako tumanda ako ng ganito dahil siguro nga ang dami mong responsibilidad, hindi mo sila nabigyan ng ganyan. Na alam kong darating yun. Tapos pag dumating yun, pag may syempre i-invite ko kayong dalawa. Kasi Ay! dito ko yun nasabi eh, di In ba? God's name. Totoo yun. Nasa ano lang ni Lord. Pero syempre wag naman tayo yung parang, uy Lord, ikaw bahala. Tapos wala ka nang gagawin. Totoo. Di ba? Hindi naman tayo pwedeng tumanga lang. di Oo ba? naman. Tayo pa rin nakikilos. Nagtitiwala pa rin ako kay Lord na alam kong balang araw mabibigay ko rin lahat yung para sa mama at papa ko. Yes. Sa family ko, ganyan. Pero ang pinakadasal ko lang talaga is yung good health. So sa mga breadwinner, you also have to take care of yourself kasi hindi mo matutulungan yung pamilya mo kung may sakit ka. Yan yung naramdaman ko nung na-ospital ako, na parang kahit nasa loob ako, parang ang dami mong gustong gawin pero hindi mo magawa because nagpapagaling ka, hindi ka makalakad, alam mo yun. So ngayon, habang maaga pa lang, i-value nyo rin yung sarili nyo. 'Di ba yung enough rest, enough na tulog, tapos yung stress. Alam nating walang trabaho, walang stress. Oo, But lahat. you really have to manage it. 'Di ba? Na sa work, wag ganun ka sa work kasi pag nawala ka sa work, namatay ka or papalitan ka lang nila. 'Di ba? Okay yung may passion ka, yung ka, pero you have to give time to recuperate. Yes. 'Di ba? To relax. At saka, yan, papasok na natin yung pag-aalaga sa sarili talaga, proper diet. Lalo na ako noon, ang hilig sa maalat. So Ayan. naging kidney stone, 'di Ayun ba? na, nangyari. Tsaka supplements, 'di ba? Tama. 'Di ba? Yung mga ganun. Tsaka sa sa mga breadwinner, hindi tayo robot. Hindi No. tayo robot. Napapagod din tayo. Kasi tsaka minsan nakakalimutan din natin yung sarili natin eh. Yes. Isipin din natin sarili natin kasi tama naman yun, wala namang kapalit. Kumbaga binibigyan naman natin lahat ng gusto natin sa pamilya natin para maging masaya. At syempre, yung sarili naman natin, kailangan din natin maging masaya. Totoo. Kasi workaholic tayo eh. Nakafocus tayo sa pagtatrabaho eh. Diba? Nasanay sa Filipino culture natin. Yan, Yun ay totoo. mabago na siya. Mm. Na wag nating iasa sa mga anak na 'di ba kung ano yung ini-investan mo yung anak mo para pag lumaki silang mag-aalaga sa iyo. Sana mawala sa kultura natin yung ganun. Na may kanya-kanya tayong buhay na gusto nating mangyari sa na hindi natin magagawa because of the responsibilities Yes. na napunta sa iyo, 'di ba? So ganun, yung parang balance lang lahat dapat, 'di ba? Tsaka yun Tama. nga, alagaan yung sarili, yung breadwinner at mag-ipon. Tama. Yan, totoo. For the future kasi For the syempre, future lang naman. Pero tama nga na i-enjoy mo rin kasi minsan, 'di ba? Kakaisip natin ng future. Kakaipon mo nang matay ka na, We di ba? forget to enjoy the Totoo yun. present. Alam mo, Oo. yung sabi nga nila, eto, lagi namin napag-usapan ni Sheena, yung ang laki ng ipon mo sa bangko, pero yung ipon mo na, pampagamot mo lang pala. Correct. Diba, ganun din nangyari. Totoo. Yung sabi nga, 'di ba, money is
the root of all evil. Yes. daw. Hindi naman siya. Pag Hindi, di it's mo not lang the ginamit money, ng di ba? ano. Gamit, oo. Oo. Yung discipline. kung paano Handle. mo hinandle yung money or kung ano yung Mm. purpose mo sa money, yun yung nagiging evil mo. Correct. Diba? So wag natin siyang wag tayong matakot dun sa future na parang baka wala kaming kainin, di ba? Tiwala lang kay Lord kasi Correct. He's the greatest provider naman, di ba? Totoo. Napakaganda. Diba? Alam na natin yung mga breadwinner, ha? O mga breadwinner. Natutunan natin ngayon. saludo, Oo, saludo. yes. And praise God kasi binibigyan tayo ng strength everyday, physically, Tama. mentally, emotionally, spiritually, para makapagbigay sa pamilya natin, 'di ba? So, lahat 'yan bigay natin kay Lord, 'di ba? Walang sa atin dito sa mundo, 'di ba? Tama. Wala naman tayong madadala lahat. So, work pero i-enjoy mo yung life mo, Mhm. mahalin yung mga mahal mo sa buhay, especially your family, 'di ba? Take care. Tapos share your Mhm. blessings At huwag tayong makalimot. Yan. kay Lord. Lord. Lahat. Tama. Praise Ibigay God natin sa- talaga. Ngayon natutunan natin, partner, no, na hindi mo alam kung saan mo kinukuha yung para maitawid mo ang lahat ng bagay. Lahat ng mga nangyari. Kasi nandiyan lang pagsubok. si Lord talaga. Nasa tabi Si lang Lord yun. natin. Diba? nasa Na tabi mawalan ka natin. ng trabaho, magkasakit ka, Mm. paano ko nakasurvive? Paano ko nakapag-provide? Yes. Sabi nga nila, ikaw yung walang trabaho pero travel ka ng travel. Di ba? Di ba? Kaya nga, ngayon pa-travel-travel na lang siya, pa-consult-consult na lang. Kala mo naman kung saan nagta-travel, doon sa ano lang naman. Pero si Lord yun. Si Lord lahat nun. Lahat Nung ng tinatanong bigay ko dati, paano ko nakakasurvive? Si Lord lang. Kasi di ba may tanong tayo, paano nga pag-travel lang ang trabaho? Oo. Di ba? Minsan gano'n parang magic. Ay, alam, may pera ako. Kaya ko pala mag-travel nung wala. Oh, di ba? Hindi mo alam na may binigay siya sa'yo. Ang dami sa akin ganyan na nakapunta ako sa mga iba't ibang lugar na wala akong ginastos. Kasi dahil sa mga kaibigan mo, yun nga, tabang pag minahal mo kasi yung kaibigan mo or kung Totoo. sino man yung babalik ni Lord yun Babalik ni Kasi Lord. naging totoo ka. Totoo ka sa Dapat kanila. maging totoo lang Oo. tayo. Hindi mo sabing kaibigan mo lang eh. Binigay mo rin yung buhay mo sa totoo ka eh. Di ba? Yan yung pinaka natutunan ko. Maging totoo ka lang sa pakikitungo mo sa Oo. tao. Kahit kung nagkaroon ng problema, hindi ka hingi. Magugulat ka lang, nandyan sila sa tabi mo. Yun, Kusa. talagang you'll be surprised. Yes. Minsan may mag-send sa akin ng, kunyari, 500. Sabi ko, na hindi kaibigan ko siya pero hindi yun talagang lumalabas kayo. Nakasama ko lang siya sa work or hindi ko nga nakasama sa work. Sabi ko, para saan to? Wala, pan Starbucks mo lang kasi paano mo kakampagod? Di ba ang galing nila? Oh. Totoo yan totoong storya yung mga ganyan sa akin. Na parang pan Starbucks mo lang. Sana maging friends din natin sila. Nako, Alam mo marami na. pa yan lahat. Sabi Ang ko sa'yo. sweet. Ay, naku, grabe. Salamat sa'yo, Denmark. Talaga, ang dami namin natutunan ngayon. Pero Oo. syempre, partner, At dahil nga sinubok ng pagsubok, partner, napakadami nating natutunan. Kaya ito naman ang parangal ng paghanga at Ayan. pagkilala kay Denmark Alejandro para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong June 19, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan. Thank para you sa iyo so yan. much, Energy Oh. FM. At syempre, meron pa. Oh. Yes. Wow. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako bili. Yes! At syempre, to God be the glory. Lahat ng to galing kay Lord. Correct. Salamat din talaga, Sheena. you. and Thank you rin, Jimbo. Denmark. Uy, Kasi, baka may sobra. iba ka pang gusto rin pasalamatan. syempre, unang-una si Lord. Kasi, sabi ko, samahan niya ako dito At naramdaman ko yun na kung ano yung mga gusto niyang ipasabi sa inyo, ipahatid, pinadaan niya no? sa akin. So, thank you, Lord, for all the blessings and thank you, Lord, for blessing me with so many wonderful people na ang dami ko ring natututunan sa kanila. Syempre, ayan, mga bago nating kaibigan dito, mga pangga, thank you, Lord, for this. Sa MX3, sa DMI, kay Tita Mirna, kay Ma'am Gina, sa lahat-lahat. Syempre, sa ating DJs, kay Kapitana, Oh, Kapitana Sisa. Ayan. Ate Lida. Siyempre sa family ko na alam ko ang dami na natin pinagdaanan at alam ko na sa lahat ng mga pinagdaanan natin ng mga yon kasama namin si Lord. Kaya buo kami, masaya, alam mong hindi mayaman na mayaman pero mayaman sa pagmamahal, mayaman sa mga taong nagmamahal Sa mga kaibigan. paligid. Yan. And thank you for today.
Thank Thank you you, for today. thank you, thank Maraming you. salamat. Grabe, isa na Diba? naman nakakabilib na istorya ni Denmark talaga naman. Correct. Madaming nakarelate. At mabuhay ang breadwinner. Correct. breadwinner. Mabuhay kayo. Saludo kaming lahat sa inyo. Ay, Yan. naku. Naku, mamaya magbabalik pa tayo, partner, dahil may mga nagkomento pa at may mga Pabati, magpapabati. partner. Yes. Siyempre, again, sa mga panggabo natin, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Abangan, kada Webes, maririnig na po natin ang mga kwento ng inspirasyon. Dito lamang yan sa ating programa, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Maraming salamat. Again, partner, nako hindi pa huli to. Kasi Yes! every Thursday, panibago na naman na nakakabilib na storya ang ating mga kasama. Abang-abang lang yan. Correct. Kaya mamaya abangan, magbabalik tayo. Kasama niyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo is DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabing radyo, sabihin mo! Jim Shi, Jim Shi. Jimbo at Sheena. Good afternoon.